Alamin natin ang kahandaan ng Department of Transportation sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Kausapin natin ang kalihim ng DOTR Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Kara. Opo, sa mga inikutan yung bus terminal dito sa Metro Manila, anong mga major issues na inyong napansin po? At anong hakbang ng DOTR para mapabilis yung pagresolba sa mga ito? Rafi, no, unang-una, no, ang kabigin-bigilan ng Pangulo natin, kailangan siguraduhin kumbinyente at safe ang biyahe ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ngayon na dumadagsa sila sa kanilang mga probinsya, sa via land, sea, and air. No? So, sa mga bus terminals natin, napakaganda nung preparasyon ng PITX. No? Maayos, may schedule, may mga upuan, malamig, hindi masyadong hirap ang ating mga kababayan. No? May mga konti tayong improvements na hinihingi, pero maayos naman overall, no, ang sitwasyon doon. Kumbinyente ang lagay ng mga kababayan natin. Pero meron tayong mga in-inspection na mga terminal dito lang sa may Malibay, sa may Pasay, sa EDSA. Napakasama po ng lagay ng sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Ito po, may nakita po kaming terminal dito sa may EDSA Malibay, no? Terminal ito ng Philtranco tsaka ng isa pang bus company, no? Talagang napakasama po nagagay. Ito po, nakikita po natin ngayon sa screens ninyo, no? Talagang napakainit, ni monoblock man lang o electric fan, walang binibigay itong mga bus company natin na nandyan. Yung CR, hindi ko alam kung matatawag natin CR yan. No? Nakakaawa po talaga. At kama natin, illegal itong terminal na ito. Kaya pinapatawag po natin pagkatapos ng Holy Week itong mga bus company na ito para magpaliwanag. Pero pinapasara na po natin itong mga terminal na ganito. At sinabihan na natin ng bagong liderato sa LTFRB. May bago tayong executive director dyan. Kasama na rin si Chairman Guadis na tinawagan ko kahapon right after ng inspection ko, na ipasara agad-agad itong mga terminal na to. Kasi unang-una, igat to. At talagang hindi sumusunod sa mga standards na dapat meron para sa mga terminal ng mga bus. Pero Secretary, ngayong Semana Santa, babiyahe pa po ba sila? Kasi may mga nakabili na ng tickets dito sa mga bus. Alam nyo, yun nga ang problema natin. No? Nakakaawa naman po yung mga kababayan natin na bumili, kamukha po ng mga ito. No? Bumili po sila. Regular fare po ang kanilang binigay. Merong 1,500, 2,000, may umaabot pa ng 2,800, no, yung mga babiyahe hanggang Visayas. No, mahirap naman po, kawawa naman po sila kung di sila makakasakay. Kaya ngayon pong linggong to, para na lang po sa mga kababayan natin, papagampasin po natin to. Pero next week, papasara na po natin lahat itong mga to. Okay. Ano naman po yung posibleng kaharapin ng bus company na nasangkot sa aksidente sa NLEX kagabi? Yung pong yung Draven Bus Transport, no, yun ang pangalan ng bus company. Ito'y sumalpok sa bandang Valenzuela, no, sa NLEX kagabi. Nagpadala na po ng show cause order ang LTFRB against the operator, si Mr. Wilson Hongsi, no. Ipapublish po namin itong show cause order na to, no. Pero mabigat po ito, no, kasi talagang ang nakikita po natin pati sa mga cameras, no, tsaka sa mga witness accounts dun sa NLEX kagabi, na talagang napaka-grabe po ng pagmamanehong ginawa ng driver, at kailangan po talaga maparusahan both yung operator at yung driver. Hindi ba, Secretary, may mga limiter, yung mga bus na mga ganito? Speed limiter ang sinasabi mo? Required ba yun, yung mga speed limiter para sa mga bus? Kung required man, I doubt it kung meron itong mga bus na to ng ganung teknolohiya. Anyway, I doubt it. Opo. Pero yung mga ganito kasi sa ibang bansa, may ganung requirements, hindi ho ba? Para malimitahan yung speed ng mga bus. Merong ganung requirements, merong ganung mga teknolohiya, pero alam naman natin, unang-una, mahal yung mga ganyang teknolohiya, no? At hindi naman talaga yan ini-enforce sa atin, no? So kung meron man, clearly wala itong speed limiter kasi grabe yung takbo, no? So titingnan natin kung ano ang isasagot nitong si Mr. Wilson Hongsi. Pero lahat ng mga penalties na pwedeng i-impose dito at mga sanctions, pinapa-impose na natin sa LTFRB. Siguro babala na rin yan para sa ibang mga bus companies. So po, hindi po tayo nagbibiro, no?
pag sinabi po natin na mag-i-impose tayo ng mga penalties sa mga magva-violate ng ganito, hindi po tayo nagbibiro. Sa inyong assessment naman po, kumusta yung kahandaan ng mga paliparan sa bansa? Right now po, no, ang unang-unang pinuntahan natin yung NAIA, no, kasi diyan talaga nagpupuntahan, nagdadagsaan ng ating mga kababayan. Nandyan po tayo last week, nandyan din po tayo kaninang umaga. Ang kagandahan mo, nasa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na nais ko pong bigyan ng pagkilala ang ating Bureau of Immigration sa pamumuno ng ating Justice Secretary, si CSOJ Boying Remulla, at ang ating Commissioner ng Bureau of Immigration, si Commissioner Joel Viado. Nung nag-usap-usap po with BI, yung ating Metro Manila Airport Authority at yung ating private operator led by San Miguel Corporation, nakita po natin na kung mapupuno po natin lahat ng ating immigration counters, talagang mawawala po ang pila sa immigration sa NAIA. At nakita po natin yan ngayong umaga. No? Kahit na peak hour, yung bandang mga alas 4:30 hanggang alas 5, na usually talagang napakahaba ng pila dyan. Dahil dagsa ang ating mga kababayang bumabiyahe abroad, lalo na ngayong Holy Week. Kanina po talagang walang pila. Okay. No? At ang sabi natin, nakita na natin kung ano ang solusyon, nakita na natin na nag-work ito. So ang kabilin-bilinan po natin sa ating mga ahensya at sa ating private operator, gawin lahat para tuloy-tuloy na po ito. Hindi lamang ngayong Holy Week, kundi tuloy-tuloy na. At siguraduhin laging puno ang ating mga immigration counters. Kahit na kinakailangan maagang pumasok ang ating mga immigration officers. Sana nga po ma-maintain yung solusyon na yan dahil talaga yan ang pangunahing reklamo ng mga pasahero. Pagdating naman po sa mga pantalan, paano nyo pa matitiyak na hindi makakalusot, na makabiyahe yung mga overloaded ng mga passenger vessel? Sa ngayon po, dahil mano-mano pa po ang sistema natin, meaning kailangan sinecheck yan ng ating Philippine Coast Guard at ng ating Philippine Ports Authority at ng ating Marina, yung tatlong ahensya na nagmamanman sa ating mga puerto all over the country. Kailangan po talaga maging stricto tayo, no? Meron po tayong mga nahuli, dalawa po yan, no? Meron po yung Montenegro Shipping Lines na nahuli, na biyaheng Batangas hanggang Romblon, at meron din po nahuling shipping line, wala pa lang ho sa akin yung pangalan, mula Dalahican hanggang Marinduque. No? Dalahican sa Quezon, papuntang Marinduque. Nahuli po sila at pinadala na rin po ng show cause orders to mga to at mag-i-impose po tayo ng penalty laban dito sa mga shipping lines na to. Pero ang ultimate solution talaga natin, Rafi, kailangan na nating i-automate yung ticketing system sa ating barko. Tulad ng ginagawa natin sa mga airline. Sa airline, kapag napuno na ang seats, hindi na makakabook. No? At siguradong walang overloading sa aeroplano. Kailangan ganun din po ang gawin natin sa ating mga shipping line, sa ating mga barko. Okay, naabangan po natin yung mga pagbabago ngayon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Good afternoon. DOTR Secretary Vince Dizon.